Magandang gabi sa inyong lahat mga mahal kong kaibigan. Ngayon, hihilingin ko na manatili sa harap ng inyong screen ang lahat ng minsan ng nagkasakit ng ulo at ayaw na itong maranasan muli. Kasama na rin ang pananakit ng leeg, pagkahilo, at pagbaba ng konsentrasyon at memorya. Inanyayahan ko kayong lahat na lumapit pa ng kaunti sa screen at buksan ng mas malaki ang inyong mga mata para mas maging mapanuri. Maaring maghanda kayo ng ballpen para maisulat ang mga kapakipakinabang na impormasyon na makakatulong sa inyo na tuluyang malutas ang mga problemang ito. Ang totoo niyan, ang ating katawan ay maayos na nakaayos sa isang harmonya. Pero hindi natin pinahahalagahan ang harmonya na ito at sinisira pa natin ito. Lahat ng ating mga kalamnan ay dapat ginagamit ng pantay-pantay at dapat umuunlad ayon sa Itinakdang teknolohiya. Ngunit, sa kasamaang palad, ang ating makabagong pamumuhay ay nauwi sa ganitong paraan na hindi natin nagagamit ng pantay-pantay ang lahat ng ating mga kalamnan. ang ilan dito ay mas umuunlad, ang iba hindi gaano, at ang ilan ay nasosobrahan at laging napipinsala. Halimbawa, isa sa mga ganitong kalamnan ay kamakailan lamang natuklasan ng mga lokal na siyentipiko sa Kanash State University ng mga kalamnan at fascias. Ang kalamnan na ito, tulad ng hinala mo, itong levator scapulae. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay wala pa itong ganap na pangalan. Halimbawa, tulad ng glutes. Saan kaya galing ang salitang yon? Baka mula sa gluten. Ang quadratus lumborum ay hugis parisukat. Ang rhomboid, trapezius. Mga anatomical ito na parang geometric na hugis. Ang deltoid ay hugis delta, di ba? Ano ang delta? Letra ba o ilog? Delta ng ilog. Lahat ng kalamnan may makatang pangalan. Triceps, biceps, at masseter. Ito naman, pinangalanan ayon sa ginagawa niya. Kalamnan na nagtataas ng shoulder blade. Ano sa tingin ninyo ang tungkulin nito? Baka iniisip ng iba, baka ibinababa nito ang shoulder blade. Baka naman kasali siya sa pagbukas ng talukap ng mata o sa pagtaas nito. O baka naman ibinababa niya ang sulok ng bibig. O baka naman siya... Iniuunat ba niya ang hindalaki ng paa? Hindi. Hindi niyo nahulaan. Sa mga nagkomento na tama ang sagot, magaling kayo. Itinataas niya ang shoulder blade. Ang kalamnan na nagtataas ng shoulder blade. Ang hindi inaasahang tungkulin nito ay itaas ang shoulder blade. Saan ito itataas? Sa gilid, kanan, kaliwa, mali, pataas. Bakit mo kailangan ng galaw na ito sa buhay? Akala mo ba para lang sa pagtaas ng balikat ito? Ganito lang? O pag sumasayaw, isa tapos isa pa? Hindi lang ganon. Kasama rin ito halos sa lahat ng galaw ng kamay. Itinaas mo ang kamay. Tumutulong ito sa pagpapatatag ng shoulder blade. Inyuko ang ulo, kasali ito. Inyuko ang ulo pasulong, kasali rin ito. At ang punto dito ay ang kakaibang katangian ng kalamnan na ito, na dito sa kabilang bahagi, sa totoo lang ay natanggal na. Ito ay ang sternocleidomastoid na kalamnan. Mahalaga rin ito. Kung ang leeg mo ay payat, parang leeg ng gansa, yung mahaba at manipis, kadalasan ay dahil wala o mahina ang kalamnan na ito. Kung namamanhid ang kamay mo, maaaring maikli o naninigas ang mga scalene muscle mo. Sa hinaharap pa yan. Kung magkaroon ako ng interes, ikukwento ko sa inyo tungkol dito. Kung gusto niyo rin makinig, baka mapag-usapan din natin yan. Mahalaga rin ang pag-ehersisyo nito. Pero ngayon, ang levator scapulae muscle ang pinakamahalaga para sa atin. Dahil ano ang kakaiba dito? Lahat ay tumitigil sa paggana. Kapag napapagod na ang kahit anong bahagi, halimbawa matagal kang nagbabad sa cellphone mo, na-addict ka, kumbaga dito. Ganyan, nakayuko ang ulo mo. Ayan, nagbabasa kayo, hindi makabitaw sa panibagong kabanata ng digmaan at kapayapaan. O kaya naman ay binabasa ulit si Dostoyevsky. Gayang nakagawian. At napagod ang leeg mo. Anong tutulong sa kanya? Ang levator scapulae muscle. Extensor. Mahabang extensor ng leeg.
pinakamalakas na kalamnan na halos wala na sa karamihan ng tao ngayon. Dalawang manipis na lamad na lang ang nandito sa halip ng kalamnan na ito. Mabilis silang napapagod dahil ang modernong pamumuhay natin ay hindi na nangangailangan ng pag-angat ng ulo pataas dito. Wala nang pangangailangan na tumingin pa sa harap, lalo na pataas. Sapat na sa atin sa buhay ang ganitong posisyon palagi. Kaya unti-unting nanghihina ang mga kalamnan na ito. Kapag napagod ang mahabang extensor ng leg, agad dumarating ang tulong. Tumatakbo ang levator scapulae. Ano ang ginagawa nito? Tinututugunan nito ang kahinaan ng kalamnan sa pamamagitan ng sariling lakas. Ang katangian ng estruktura ay anatomical. Nagsisimula ito mula sa unang 4 na cervical vertebrae sa mga transverse process. Ngayon, tinitingnan natin ng isang tao mula sa likod. At maaari kang nasa posisyong yon. Pati na rin ako. Heto ang mga vertebra natin. Magdodrawing ba tayo? Sige, iguhit natin lahat. Sa tao, ilan sa tingin ninyo ang bilang ng mga vertebra sa kasalukuyan? 7. Dahil kabilang tayo sa mga mammal. Sino ito? Uri, klase, lahi, subspecies, kaharian. Sa madaling salita, mayroon tayong 7 vertebra. Sa kasalukuyan, meron tayo sa leeg. At ang mga katangian ng kalamnan na ito ang occipital bone, ito ang paypay. Ang kakaiba sa kalamnan na ito ay nagsisimula ito mula sa mga transverse process ng 4. Guhitan natin ang transverse process. Ng 4 na itaas na cervical vertebrae. Mga transverse process. Heto rin, kita nyo, nasa gilid sila. At nagtatapos ito sa sulok ng scapula. Sulok ng scapula. Itaas na sulok ng scapula. Simula, kita nyo, mula sa 4 na lugar. At nagtatapos, lahat pala ay napunta sa isang lugar mula sa 4 na magkaibang lugar. Ayan, heto ang 3 bahagi na ito. 4. Heto, nagsasama-sama sila, kita nyo, sa isang kalamnan. At nagtatapos sila sa isang lugar ng pagkakabit. Dito mismo, sa sulok ng scapula. Anong kakaiba rito? Bakit sumasakit ang ulo? Minsan, pati hilo dahil sa pulikat ng kalamnan. Lahat ay may lohikal na paliwanag. Sa pagitan ng unang vertebra at butos sa batok, may grupo ng kalamnan sa ilalim ng batok. Kilala rin ng mga ito bilang mga maikling extensor. May ilan dito? Heto. Ibig sabihin, ayan. May tuwid, may pahilis. Mayroon ding mga nandito sa pagitan ng una at pangalawang vertebra. Ayan, ito ang grupong kalamnan. Ano ang nasa gitna nila? Occipital nerve. Dito ito dumadaan. Nasa gitna nilang vertebral na arterya, dito. At may ugat din sa tabi. Kapag may pulikat, naipit ang buong complex na ito. Magkakaroon ng matinding pulikat at iritasyon sa arterya, reflex na pulikat, pagkahilo at pagkawala ng malay. Kapag biglang gumalaw, pareho rin ang mangyayari. Kung hindi malala ang pulikat, naipit ang ugat, nagkakaproblema sa pagdaloy ng dugo, sumasakit ang ulo. Walang nakakatulong. Naipit ang ugat sa batok, sumasakit ang ulo. Paano nakakaiba ang problema sa pagdaloy ng dugo sa ugat at pagkaipit ng ugat? Karaniwan, kapag may problema sa pagdaloy ng dugo, mas masakit ito sa umaga at sumasakit habang nakahiga. Lalo na kapag nakatihaya. At sumasakit din ang batok. Lahat ng ito ay maaring dulot ng pagkapuwesa ng kalamnan na ito. Bakit? Kasi, tingnan ninyo, saan ba ito nagsisimula? Nagsisimula ito sa transverse process ng unang vertebra, kasama na yon. At kapag humila pababa, hindi lang ang scapula ang tumataas. Hindi naman pwedeng umangat ng walang hanggan ang scapula mo. Habang umaangat, nakakabawi pa. Dito rin sa ibaba, may mas malalakas na kalamnan na humihila pababa sa scapula, tulad ng latissimus dorsi. Ang tensyon na ito, ang sani ng paninigas ng suboccipital na kalamnan. Humihila pababa ang kalamnan na ito. Ano ang gagawin ng mga ito? Susubukan nilang hilahin pabalik pataas, kaya magkakaroon din ng tensyon. Kaya dito, kung hindi matanggal ang tensyon sa bahagi ng batok, kailangan ding subukang i-relax ang kalamnan na nagpapataas ng scapula. Pangalawang dahilan,
Numero 2. Tensyon sa kalamnan na nagpapataas ng skapula, kahinaan ng deltoid na kalamnan. O kaya ay labis na paggamit o pagod. Ang paulit-ulit na galaw tulad ng pagtaas ng braso ay unti-unting nagpapagod sa deltoid na kalamnan. O minsan naman, sobrang hina na. Mula pa lang sa simula ng pagtaas ng braso ay gumagalaw na agad ang skapula. Ibig sabihin, sa ideal na sitwasyon, ang braso ay dapat na itataas hanggang halos maging paralel at karamihan dito ay dahil sa pagigting ng deltoid na kalamnan. At pagkatapos ay sasali na ang trapezius at ang kalamnan na nagtataas ng skapula. Pero kung may iba't ibang mga aberya, halimbawa, kung may pinsala sa supraspinatus o deltoid na kalamnan o mga litid ng supraspinatus, hindi ito gumagana ng maayos mag-isa. O kaya naman, sobrang hinana ng lahat, kaya nagsisimula ng gumalaw ang braso. At kasabay ng braso, ang kalamnan na nagtataas ng skapula ay napapasobra rin ng trabaho. Sa ganitong kaso, dahil sa paulit-ulit na paggalaw ng braso, napapagod, namamaga, at pwedeng kapitan ng pulikat ang kalamnan na ito. Dahil sa labis na paggamit, hindi na ito static. Sa una, anong meron tayo? Ang pananakit ay mula sa static, lalo na kung matagal tayo sa ganitong posisyon. Napagod ang isang kalamnan sa static, yung isa nakatensyon. Pero ngayon, dinamiko na ang epekto. Dito, hindi lang pulikat ang mararanasan, pati kaunting pamamaga. Dahil sa paggalaw, napapagod ang kalamnan at maaring mamaga o maimpeksyon. Ibig sabihin, tumutulong siya sa nagpapatuwid ng leeg at sa kamay. Ano ang kasunod? Ano pang sanhi ng sobrang pagkapagod? Dahil sa sobrang panghihina niya mismo. May mga ganong posibilidad din. Ibig sabihin, ang mismong kalamnan na nagtataas ng balikat ay sobrang naatropya. Pero sa ilang mga kaso, kailangan pa rin niyang gumana. Halimbawa, kailangang may buhatin, itaas o hawakan. Ibig sabihin, pagkatapos nito. Pagkatapos ng paggamit ng mga kamay, hindi kapag may binubuhat ka ha, kundi kapag may kinukuha ka o hinahawakan. Ayan. Ibig sabihin, itong mismong trabaho ng kalamnan. Kasabay ng trapezius, gumagana rin ang kalamnan na nagtataas ng skapula. Kung may hinahawakan tayo dito sa likod, mas malaki ang magiging bigat sa trapezius. Halos siya lang ang gagana. Sa simpleng paghawak o pag-angat ng balikat ng ganito, pataas. Ibig sabihin, kapag ang balikat ay nasa likod ng tainga at tinaas ko ito, mas mabibigatan ng trapezius na kalamnan. Kung ilalagay ko ang balikat sa harap ng tainga at itataas, mas mabibigatan ng kalamnan na nagpapataas ng skapula. Kapag nasa linya ng tainga, halos pareho lang sila. Ayan. Kapag kailangan kong magbuhat o maghawak ng bagay at nasa harap ang braso ko, maaring hindi kayanin ng kalamnan na nagtataas ng skapula at ma-overload ito. Ano pang mga dahilan? Maaring may iba pa, pero sapat na ito ngayon. At ngayon, anong gagawin natin? Kailangan nating alisin ang mga trigger points sa mismong kalamnan na nagdudulot ng sakit. Ang sakit ay dulot ng reflex na paninigas ng mga kalamnan sa ilalim ng batok at ang referred pain mismo ay nagbibigay ng hindi kanais-nais na pakiramdam sa ulo. Ang tuloy-tuloy na pagkapit ng mga kalamnan sa leeg ay nagbibigay ng patuloy na pulso sa utak na umaagaw ng atensyon nito mula sa mga mahahalagang bagay. Nagiging mahina ang memorya dahil sa paninigas ng kalamnan. Dito napupunta lahat. Lahat ng neuromediator ay naubos sa pagpapanatili ng tono ng mga kalamnan na ito. Sa halip na magkaroon kayo ng mga bagong koneksyon ng neuron, nauubos lahat sa inyo sa pagpapanatili ng sobrang tensyon sa mga kalamnan ng leeg. Mahina ang memorya, mahina rin ang konsentrasyon ng atensyon. Suriin muna kung may patuloy na tensyon sa mga kalamnan ng leeg at kung may ibang kalamnan sa leeg na laging nakarelax dahil ito ang sanhi ng paninigas. Saan dapat alisin ang trigger points? Aling bahagi? Dito sa bahagi kung saan ang sulok ng scapula. Dito mismo, kita mo? Dito, nakakabit. Hindi eksakto roon, kundi malapit lang at natatakpan ng trapezius. Kaya madalas ang tensyon ay nararamdaman dito sa bahaging ito. Dito kadalasan. At ito ay iniisip na tensyon sa trapezius. At palagi mong minamasahe ang trapezius. Minamasahe. Minamasahe. Walang nangyayari. Kasi ang tensyon ay hindi sa trapezius.
kundi sa ilalim ng trapezius. At ang trapezius ang siyang tumatakip sa lahat ng ito sa ibabaw. Kita mo? Mimicry. Alam mo ba yon? Tulad ng sa mga insekto. May langaw na kamukha ng putakti, kaya walang kumakain sa kanya. Ang tawag doon ay mimicry. Ibig sabihin nito na Ano kaya tawag dito sa Russian? nagpapanggap na iba, gaya nito. Akala mo trapezius ang masakit. Pero ang totoong masakit ay yung levator scapulae na nasa ilalim nito. At ang pangalawang trigger point ay dito sa gitna. Dito mismo. Diyan sa lugar na yan. Diyan madalas nangyayari, dito mismo sa gitna. Dito rin, pwedeng makahanap ng masakit na bahagi. Pero dito, mas marami ng litid. Oo, masakit dito. Pero walang silbi ang pagmamasahe dito. Una, kailangang alisin ito. Minsan, ang pag-unat o pagluwag ng fascia ay nakakatulong din para matanggal ito. Sige, ito ang una. Tanggalin ang mga trigger point. Pangalawa, unat. Ang pag-unat ito ay nakakatulong kapag nasosobrahan mo ito. Direktang pagkapagod ng kalamnan na ito. Ibig sabihin, palagi mo itong ginagamit para magbuhat ng kung ano. Ibig sabihin, ang trabaho mo ay may kinalaman sa pisikal na gawain. Pero kung ganun nga, makakatulong sa iyo ang pag-unat nito. Kung hindi naman, tuwing mag-uunat ka ay pansamantalang giginhawa ang pakiramdam mo. Pagkatapos, lalong sasakit. At ang susunod? Ipakikita ko kung paano paluwagin ang kalamnan na ito. Kinokontract, kinokontract, kinokontract. Kino-contract ang ibang kalamnan. Ibig sabihin, pwedeng bawasan ang bigat sa sobrang gamit na kalamnan kung may iba kang ikokontrak. Agad ito magre-relax. Antagonist, alinman sa kanila. At kung paano bigyan ito ng bigat, kung paano sanayin, malalaman din natin. Sige, trigger point. Paano aalisin? Bola. Kunin natin. Para tamaan ito, ganito ang ginagawa natin. Ano ang dapat gawin? Ang pintuan ay bagay na bagay. Yumuko tayo ng ganito. Ipasok ang ulo sa pintuan. Dito natin ilalagay, dito mismo. Dito natin makukuha ang sulok ng skapula. Alam mo na siguro kung saan ang sulok ng balikat. Dito mismo. Ganito mo lang imasahe ang buong bahagi na ito. Ayan. Ito. Maghanap kayo ng lugar na pwede kayong tumayo ng ganito. Ilagay nyo dito, ganito. Kita nyo. Ayan. Sa pagitan ng pader at hop. Dito natin ilalagay. Ganito. Nilagay na natin ang bola. Ayan. Ganito siya sa inyo. Ayan. Kita nyo. Hop. Ganito ang paraan. Ayan. Idiin nyo. Hawakan nyo. Pwede rin gawin habang gumagalaw. Kaunti sa kanan, kaliwa, taas, baba. Lahat ng ito ay imasahe nyo sa ganitong paraan. Ayan. Ayan, ganito ang resulta. Hop, ilagay nyo dito. At ganito nyo imasahe. Ayan. Sa pagitan ng pader at bola, pwede kang humiga ng patihaya. Ganyan din, ilagay lang ng ganito. Dito rin. Ito, nakahiga ka ng patihaya mismo sa sahig. At dito rin, tatamaan mo mismo ang bahaging ito. Pero, malapit sa kanto ng paypay. Ayan. Ang pangalawang punto, Minsan, mas madali itong hanapin gamit ang kamay. dito, mayroon tayong sternocleidomastoid na kalamnan. Nasa likod nito. Kung mahahanap mo ang nakausling bahagi na ito, iyon mismo ang hinahanap natin. At dito, madali itong pisilin ng kaunti sa pagitan ng mga daliri mo. Siguraduhin mo lang na hindi ito ang carotid artery mo. Kung hindi, magkikita na lang tayo. Sa susunod na episode, kung hindi na tayo makikita. Makakatulog ka. Bigla. Mabuti kung magigising ka. Kaya mag-ingat ka. Heto. Huwag mo lang masyadong idiin. Ganito lang. Imasahe at pisilin sa pagitan ng mga daliri. Dito, nakausli siya. Hindi kailang todo lakas. Kaya huwag gawing masakit. Ito ang kalamnan na nagtataas ng shoulder blade. Dahan-dahan, isa-isa, sa pagitan ng mga daliri. Hindi kailangang idiin. Pisil lang ng bahagya, tapos galaw pataas, pababa. Minsan, sapat na yon.
Hindi kailangan ng sobrang lakas sa pagmamasahe. Minsan, mas nakaka-relax ang magagaan na galaw kaysa madalakas. At ang susunod, haplusin mo lang mula taas pababa. Sa gilid ng leg. Tandaan, pinagtrabaho natin yung scalene muscles sa harap. Pero ngayon, sa likod naman. Ayan, iniikot ninyo ang ulo ninyo. Ilagay ninyong kamay sa likod para medyo umangat ang shoulder blade. At mula taas, pababa. Pero syempre, ang epekto nito ay mararamdaman din sa trapezius na kalamnan. Pero maaapektuhan din nito ang kalamnan na nagpapataas ng shoulder blade. Ibig sabihin, medyo iniyuko mo ang ulo mo sa gilid, tapos inikot mo papunta sa direksyon ng siko. At dito sa likod, mula taas pababa, imasahe mo ng ganito. Pwede rin naman, kung nagdududa ka, imasahe mo na lang ang buong gilid na bahagi ng ganito. Ito ay ginagawa natin para ma-relax ang kalamnan. Para maunat natin ang kalamnan, ayan, iba't ibang paraan ang ginagamit. Halimbawa, inilalagay ang braso paatras. Ang braso habang nakaupo? Habang nakaupo ka, ikinakabit mo ito sa kung saan man. Halimbawa, sa upuan, ayan, umupo ka. Hawakan mo gamit ang kamay mo. Iikot mo ang ulo mo sa kabilang direksyon, bahagyang yuyuko. Gamit ang kamay mo, hilahin ang ulo mo pababa. Ilagay ng kaunti, paatras ang kamay at iikot ang palad paabante para umatras ang scapula sa likod. Depende lahat ito kung gaano kaikli ang muscle na ito sa'yo. At pababa dito, mo hihilahin. Ibig sabihin, ito talaga ang pag-unat ng muscle na nagtataas ng scapula. Iba ito dahil hindi lang basta sa gilid mo ito hihilahin. Medyo ganitong anggulong nagagawa. Ibig sabihin, hindi dito hahawak ang kamay natin, hindi rin ganito ang hawak natin. Dito tayo hahawak, bandang likod, at dito gagawin ng galaw. Ifi-fix natin ang kamay para hindi tumaas ang scapula. Ilalagay na lang natin sa pinakalikod. At ganito lang. Dahan-dahan at maingat nating hinahawakan. Binabago ang anggulo at tinitingnan para siguradong tama ang pagkakabanat. Hinahanap natin ang anggulo kung saan ito mahihila. Ayan. Ngayon, tingnan ninyo, ipapakita ko. Paraan para maalis ang tension sa kalamnan na ito. At kahit ano pang nangyari doon, trigger point. Mismong kalamnan ay umiikli. Kasi madalas, pagkatapos ng ganitong mga manipulasyon, nangyayari na kung may kaunting pamamaga o inflamasyon sa kalamnan, maaring magdulot ito ng mas matinding sakit. Pero ang ipapakita kong paraan na yon, hindi ito nagpapalala, kundi kabaliktaran. Agad nitong nire-relax. Bukod sa nararamdamang pagre-relax sa kalamnan, madalas din itong nakakaranas ng tuloy-tuloy na paninigas na ito. Siya, pinapagod nito parang pati ang nervous system at may bigat sa ulo na palaging nararamdaman. Hindi ka makapag-concentrate sa mas mahalagang bagay. Halimbawa, di ba? Pagkatapos ng ginagawa natin na yon, mararamdaman mo na naging magaan ang ulo mo. Gumanda ang pakiramdam mo. Sa bawat paghinga, nagiging lahat. Mas matingkad ang kulay ng paligid. Kaya hindi na tayo paligoy-ligoy pa, diretso na tayo sa punto. Tingnan ninyo. Maraming matutulungan at magugustuhan ang ehersisyong ito. Una, ipapakita ko ng walang goma ang galaw. Tapos, ituturo ko kung paano gawin gamit ang goma. Hindi mahirap ang galaw. Ganito, ilagay ang braso paabante at siguraduhin nasa unahan ng siko. Pwede mong ilagay ang kamay sa balikat o diretso lang paabante. Ang isang kamay ilalagay sa ilalim ng siko. At ngayon, gamit ang kamay na ito, idiin natin pababa ang ilalim na braso. At yung ilalim na braso ay nagbibigay ng kaunting pagtutol. Pero sapat lang, para yung nasa ibabaw ay makadiin pa rin. Dito sa parteng ito ng dibdib mo, dito mo pinakamararamdaman ang pag-igting ng kalamnan. Ayan. At sa sandaling pababa ang galaw mo, kusa namang magre-relax ang kalamnan na nagtataas ng balikat. Ibig sabihin, nagpapahinga siya. Isipin mong laging pagod ang kalamnan na yon. At ganito, maalis ang tensyon dito. Kung sino man sa inyo ang may madalas na paninigas ng kalamnan,
Subukan ninyo ito. Magugustuhan ninyo ito. Sa posisyong ito, kapag idinidiin ninyo pababa ang kamay, tumatigas ang kalamnan sa dibdib. At ang levator scapulae, sa wakas, nakakapagpahinga na. Heto, isa sa mga paraan ng ehersisyong ito, ito ay paggamit ng goma. Heto, ginagawa mo, gumawa ka ng loop, ipasok ang braso, at parehas lang ang galaw. Kita mo? Yung pagdiin na pinipigilan mo gamit ang kamay. Ginagawa mo ito gamit ang goma na humihila pataas sa kamay mo. Piliin ang tamang anggulo para magmukhang tama. Mas maganda kung ganito. Mula sa ibaba, pataas ang galaw mo na ganito. At ayan. Eksakto. Nagkakaroon ka ng ganito. Galaw. Pwede mo itong i-hold ng bahagya. Sa static na posisyon, mas nare-relax siya. Ayan, subukan mo. Napakagandang ehersisyo ito para matanggal ang tensyon sa kalamnan na ito. At maganda ring pagsamahin ito sa pag-ehersisyo ng kalamnan na ito. Halimbawa, binibigyan mo ito ng load. Paano? Gaya ng nabanggit na natin, kapag ang balikat ay umusog, paabante at tinaas mang balikat, ito mismo ang gumagana. At para ma-ehersisyo ang kalamnan na ito, ganito, tatayo ka, malapit sa pader. Sa parang ang mga palad mo ay nakadikit sa pader. Ayan, humarap ka na. Tumayo at idikit ang mga daliri ng paa sa pader. Yusog ang mga balikat mo paabante. At itaas natin ang mga ito. Gawin ang galaw pataas. Tapos, ibaba natin pababa. Isa pa, itinaas pataas at ibinaba pababa. Itinaas pataas at ibinaba pababa. Dumudulas ang mga palad sa pader. Sa ilang mga kaso, kapag sobrang mahina ang kalamnan, maring hindi magawa ang galaw na ito at hindi rin umangat ang mga ito. Pwede mong ilagay ng mas malapad ang mga kamay at subukan ito. Ang mahalaga ay gumagana ang levator scapulae. Ito ay ang paggalaw paabante. Gamit ang mga balikat. Doon mapupunta ang bigat. Kung nasa likod ang mga balikat, ang trapezius ang gagana. At sa ilan, talaga namang ang paggalaw, ang pag-angat ng balikat mula sa likod ay nagdudulot ng sakit. Dahil na-activate ang trigger point na ito na nasa ibaba dito mismo. At dahil dito, kasabay ng trapezius, nagsisimula na rin itong gumana sa bahaging ito. Palaging na-activate ang spasms na ito. Kaya mga kaibigan, dito na natin tatapusin. Panahon na para magpaalam. Nakikita ko na sabik na kayong gawin ang ehersisong ito, subukan.